Ampersand quote, sa loob ng 40 taon, pinagkatiwalaan ko ang aking asawa. Ngunit nang malaman kong nag-ipon siya ng 2 milyon sa likod ko, para ibigay sa ibang pamilya, parang sinaksak ako. Ang perang para sana sa aming pagtanda, pinagkait. Natahimik ako noon, pero hindi ibig sabihin ay walang tugon. Mayroon akong hawak na mas mahalaga kaysa anumang salapi. Ampersand quote, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Danilo. 60 ampersand apos, 8 taong gulang. Akala ko noon, sapat na ang makita kong lumaki ang aking anak, at wala nang dapat pang pagsisihan sa buhay na ito. Ngunit may isang araw, nalaman ko, may mga bagay, na hindi sapat ang ibigay mo lang, hindi ito laging ibabalik sa'yo. Halos 40 taon na akong kasal sa aking asawa, si Aling Elena. Ang buhay namin ay umiikot sa mga simpleng gawain, at ang almusal na inihahanda niya ay laging ang simula ng bawat araw. Walang sumusobra, walang kumukulang, isang payapang buhay na akala ko ay totoo. Si Aling Elena, ang aking asawa, ay laging ang tanging naghahanda ng almusal ko. Araw-araw, sa loob ng halos 20 taon, inilalagay niya sa harap ko ang iisang puting tasa, payak, walang disenyo, walang bitak. Laging ganoon. Laging sinasabi niya, ampersand quote, mas mainam ito, Danilo. Mas matagal nitong pinananatili ang init, ampersand quote, hindi ko kailanman pinagdudahan yon. Hindi ako kailanman nagtanong. Hanggang sa umagang ito. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa loob ko. Isang pagtataka, isang pagkapagod sa iisang gawi. Nagpunta si Aling Elena sa hardin upang mamitas ng mga halaman para sa tsa. Kinuha ko ang pagkakataon. Nagpa siya akong palitan ng tasa. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa isang simpleng pagnanais para sa pagbabago. Kumuha ako ng isa pang puting tasa, halos magkapareho, na hindi namin nagamit sa loob ng maraming taon. Nang matapos akong mag-almusal, at itinaas ko ang tasa upang dalhin sa lababo, nakita ko ito. Isang bagay sa ilalim. Isang madilim, makapal na residue, nakakabit sa gitna. Parang isang sadyang marka. Natigilan ang puso ko sa isang segundo. Hindi ko kailanman nakita ang ganito. Hindi kailanman. Bumigat ang aking paghinga, naging irregular. Ang pinakamasama, wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng pagtuklas na ito. Ngunit alam kong hindi ito isang aksidente. Mabilis kong kinuha ang orihinal kong tasa, ang ginamit ni Aling Elena araw-araw. Itinaas ko ito sa liwanag, at noon ko napansin na nanginginig ang aking mga kamay. Sa ilalim, mayroong isang bilog na gasgas, isang marka, na parang may roda ng unti-unting namuo o natunaw sa paglipas ng panahon. Para bang bawat umaga, mayroon akong nakokonsumo na hindi ko alam. Sa sandaling iyon, ang aking isipan ay bumalik sa 2 taon na ang nakakaraan. Nagsimula akong makaramdam ng patuloy na pagkapagod. Hindi pangkaraniwang pagkapagod para sa isang tulad ko. Hinikayat ako ni Aling Elena na magpatingin sa doktor. Ipinakita ng resulta na mayroon akong malubhang problema sa puso, isang bagay na dapat kong seryosohin. Ngunit ako, bilang isang matigas ang ulo na tao, ay laging tumatanggi sa modernong paggamot, naniniwala sa dasal at sa mga halamang gamot. Pinilit ako ni Aling Elena na maniwala na maayos ang lahat, na ito ay stress lamang, upang hindi ako mag-alala. Ngunit ang katotohanan ay, labis siyang natakot na mawala ako. Nakita niya akong nanlalamlam, nanghihina, at ang aking pagtanggi na magpatingin sa doktor ay nagtulak sa kanya sa desperasyon. Ito ang panahon na si Ramon, ang aking nakababatang kapatid, na matagal ko nang iniiwasan dahil sa kanyang madilim na landas ay lumitaw. Alam niya ang tungkol sa aking kalagayan sa kalusugan, marahil mula sa isang kakilala sa ospital, dahil si Ramon ay laging nakakahanap ng kanyang gusto. Kinumbinsi niya si Aling Elena na ang modernong gamot ay masyadong mahal at hindi mapagkakatiwalaan. Iminungkahi niya ang isang ampersand quote, natural na solusyon, ampersand quote, isang halamang gamot, upang ampersand quote, patatagin ampersand quote, ang aking kalusugan, na ang akong pipigilan nito ang anumang malubhang pag-atake. Nananatili ako doon, hawak ang 2 tasa, nang pumasok si Aling Elena sa kusina mula sa hardin. Huminto siya nang makita ako, at isang anino, halos hindi nakikita, ang dumaan sa kanyang mukha. Maraming beses ko na siyang nakitang ngumiti sa buong buhay namin, ngunit ang ekspresyon na ito, hindi ko kailanman nakita. Ampersand quote, anong ginagawa mo sa tasang iyan, Danilo? Ampersand quote, tanong niya, ang kanyang boses ay masyadong malumanay.
Sumagot ako na pinapalitan ko lang. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Elena. Ampersand quote, sinabi ko na sa'yo na mas mainam ang isang iyon, ampersand quote, ulit niya, papalapit. Ampersand quote, ibalik mo nga, pakiusap, ampersand quote, mayroon akong naririnig sa tono niya na hindi ko pa kailanman narinig, hindi galit, hindi pag-aalala, kundi pagmamadali at takot. Takot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong kumalma, nagkukunwari na inosente. Ampersand quote, Aling Elena, gusto ko lang malaman kung bakit espesyal ang tasang ito. Ampersand quote, iniabot niya ang kamay upang kunin, ngunit hindi ko ibinigay. Ampersand quote, Danilo, ampersand quote, sabi niya, maseryoso, ampersand quote, ibigay mo sa akin ang tasa. Ampersand quote, nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata, hindi pagmamahal, hindi nakasanayan, isang mabilis na refleksyon. Halos hindi nakikita na nagsasabi sa akin na ang pag-uusap na ito ay hindi dapat nangyari. Ampersand quote, Aling Elena, ampersand quote, sabi ko ng dahan-dahan, ampersand quote, ano ang laging natitira sa ilalim, ampersand quote, kumurap siya, 1, 2 beses, na parang naghahanap ang kanyang utak ng isang kapani-paniwalang kasinungalingan. Ampersand quote, wala, mga tira-tira lang ng almusal, ampersand quote, hindi ito amoy kape o tsaa, ampersand quote, sagot ko nang hindi nilalakasan ang boses. Napasigla siya, nagbago ang kanyang paghinga. Sa isang segundo, akala ko ay nakita ko siyang nanginginig. Danilo, nagiging katawa-tawa ka na, sabi niya. Ibigay mo sa akin ang tasa at linisin natin. Ngunit hindi ako gumalaw. Mayroong isang bagay sa loob ko na lubusang nagising. Minsan, ang pag-ibig ay nagiging nakasanayan, at ang nakasanayan ay nagiging pagkabulag. Bakit hindi ako pwedeng gumamit ng ibang tasa? Ipinipilit ko. Magsalita siya, at pagkatapos ay sinabi niya, dahil iyan ang dapat mong gamitin. Natigilan ang puso ko. Ang dapat mong gamitin. Hindi ang imas gusto ko, hindi ang inagpapanatili ng init, hindi ang imas gusto mo. Ang dapat. Nagbago ang lahat dahil sa salitang iyon. Aling Elena, bulong ko, ano ang inilalagay mo sa aking almusal? Binuksan niya ang kanyang mga mata ng malaki, umatras ng isang hakbang. Danilo, huwag mo naman sirain ito. Ito, ano ba ito? Ang aming kasal o iba pa? Lumapit ako ng isang hakbang, hindi upang takutin, kundi upang makita siya ng mas mabuti. Upang makita kung may natitira pa sa babaeng pinakasalan ko, 4 na dekada na ang nakakaraan. Aling Elena, sabihin mo ang totoo, bulong ko. Nagsimula siyang huminga ng irregular. Idinampi niya ang isang kamay sa kanyang dibdib. Hindi mo maintindihan, sabi niya. Ginawa ko ito para sa atin. At noon ko naintindihan. Ano man ito, hindi ito isang aksidente, hindi ito isang ordinaryong mansa, ito ay isang bagay na sadyang inilagay niya. May layunin. Isang bagay na kinokonsumo ko bawat umaga. Isang bagay na maingat na itinago sa ilalim ng pagkukunwari ng isang mapagmahal na gawain. Nabasag ang boses ko nang sabihin ko, Aling Elena, ano ang ginagawa mo sa akin? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumagot ng isang bagay na hanggang ngayon ay nagpapanginig sa akin. Pinoprotektahan ka, Danilo. Pinoprotektahan tayong dalawa. Ngunit bago ko pa maiproseso ang kanyang mga salita, ang telepono, isang lumang tunog na halos nakalimutan na, ay umalingaw-ngaw sa sala na parang isang alarma. Napatalon si Aling Elena. Tiningnan ko siya ng mataman. Huwag mong sagutin, sabi ko. Ngunit tumakbo siya sa sala bago ko pa siya napigilan. Agad akong sumunod, naglalakad ng mabilis hanggat kaya ng aking mga tuhod ng isang 68 taong gulang. Nang dumating ako, hawak na niya ang telepono. Sabi niya sa nanginginig na boses. Huminto siya. Namutla ang kanyang mukha. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang tumawag sa oras na ito, bulong niya, halos hindi marinig. Natigilan muli ang puso ko. Aling Elena, sabi ko mula sa frame ng pinto. Sino yan? Tiningnan niya ako. Hindi may pagtataka, hindi may pagkakasala, kundi may desperasyon. Isang desperasyon na nagkumpirma sa akin ng isang bagay na nakapipinsala. Ang nasa kabilang dulo ng telepono ay hindi estranghero, kundi isang mahalagang tao. Ibaba mo, Aling Elena, utos ko, humakbang pasulong. Umiling siya. Hindi ko kaya. Bago pa ako makapag-react, tumalikod siya sa pader, na parang gusto niyang itago ang pag-uusap. Hindi ako makapag-usap ngayon, bulong niya. Nagsimula na siyang maghinala. Alam ko, pero hindi madali.
Inihagod ni Aling Elena ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan. Danilo, huwag kang magpadalos-dalos sa paghuhusga. Ang mga konklusyon, sagot ko, ramdam ang galit na nahalo sa takot, ay kusang lumalabas kapag ang asawa ay nakakatanggap ng mga lihim na tawag na nagsasabing hindi niya kaya ngayon. Nagsimula siyang umiyak. Hindi malumanay na luha, hindi luha ng pagkakasala, kundi malalim, tahimik na luha ng isang taong alam na sa wakas ay natuklasan na siya. Aling Elena, sabi ko ng dahan-dahan, ano ang hindi mo kayang gawin? Ngumiti siya at sa wakas, sa gitna ng mga hikbi, sabi niya, hindi ko kayang hayaan kang umalis sa buhay ko. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Alam ko. Alam niya. At bagaman hindi pa niya inaamin, mayroong ibang tao na sangkot, isang tao na hindi dapat naroroon sa aming kwento. Ngunit naroroon siya. Sa puntong ito, napakalalim na ng bangungot na ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ikaw, ano ang gagawin mo kung nasa kalagayan ko? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, at huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa channel Tahimik na Ama para sa mga susunod na bahagi ng kwentong ito. Patuloy na umiiyak si Aling Elena sa harap ko, nanginginig ang mga kamay na tinatakpan ang kanyang mukha, na parang gusto niyang magtago mula sa mundo at sa kanyang sarili. Ako, nanonood ng hindi gumagalaw, paralisado, sinusubukang pagdugtungin ang mga piraso na hindi bumubuo ng maayos. Sa loob ng 40 taon, ang babaeng ito ay ang aking kasama, ang aking suporta sa mahihirap na panahon, ang aking kanlungan kapag bumibigat ang buhay. Paano nangyari na ngayon ay tinitingnan ko siya na parang isang estranghero. Aling Elena, sabi ko ng mahinahon, halos pabulong, sabihin mo sa akin kung sino ang nasa telepono. Umiling siya ng paulit-ulit, na parang isang bata na hinihinga ng katotohanan na kinatatakutan niyang sabihin. Hindi ko kaya, Danilo, hikbi niya, hindi ko kaya. Bakit, tanong ko. Ano ang nagtatali sa iyo ng ganito? Huminga siya ng malalim, sinusubukang kumalma, ngunit ang kanyang dibdib ay umakyat baba ng irregular. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas, na parang umaasa na makakita ng isang nagbabantay mula sa kalsada. Ang kilos na yon ay nagpatayo sa aking mga balahibo. Hindi mo naiintindihan, sabi niya nang hindi lumilingon sa akin. Hindi ito ganoon kasimple. Pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan natin ang ating sarili. Kanino? Ipinipilit ko. Mula saan? Idinampi ni Aling Elena ang kanyang mga kamay sa salamin. Mula sa isang katotohanan na hindi mo pa handa malaman. Bumilis ang tibok ng puso ko. Minsan, mas nauunawaan ng katawan kaysa sa isip. At alam ko na ang maririnig ko ay maaaring magpabago sa aking buhay magpakailanman. Kung gayon, sabihin mo, sabi ko ng matatag, paliwanagin mo sa akin. Sa wakas, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit mayroong determinasyon na hindi ko pa nakita dati. Na parang dumating na ang oras na matagal na niyang sinusubukang iwasan. Danilo, nagsimula siya, naaalala mo ba ang doktor na pinuntahan mo 2 taon na ang nakakaraan? Yung nagpasuri sa'yo dahil pagod na pagod ka. Dahan-dahan akong tumango. Siyempre naaalala ko. Naaalala mo bang hindi mo na kailanman gustong bumalik upang tingnan ang resulta? Kumunot ang noo ko. Aling Elena, hindi ako bumalik dahil sinabi mo sa akin na hindi na kailangan. Sinabi mo na maayos ang lahat, na stress lang iyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa sakit. Hindi ko sinabi sa iyo ang buong katotohanan. Naramdaman ko ang paghampas sa aking dibdib. Aling Elena, huwag kang maglaro sa akin. Ano ang nakita nila sa mga pagsusuri na iyon? Huminga siya ng malalim, binuksan ang kanyang bibig, ngunit wala siyang nasabi. Ako ang sumunod na tumama ng hindi sinasadya dahil may naalala ako. Aling Elena, sabi ko sa mahinang boses, ito ay may kinalaman sa kung ano ang nasa tasa. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagpipindot ng kanyang mga labi. Ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na sagot. Aling Elena, ano ang ibinibigay mo sa akin? Tanong ko, nararamdaman ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likod. Ano ang nasa aking almusal? Sa wakas ay nagsalita siya, ngunit hindi tumitingin sa aking mga mata. Ito ay isang bagay upang matulungan kang manatiling matatag. Matatag? Nabasag ang aking boses. Matatag mula saan? Umurong si Aling Elena ng isang hakbang. Danilo, mayroon kang malubhang problema sa puso, napakalubha.
At kung sasabihin ko sa'yo, tatanggihan mo ang paggamot. Kilala na kita. Matigas ka. Hindi ka kailanman pumupunta sa doktor. Hindi ka nagtitiwala sa gamot. Kaya, nagdagdag ako ng isang bagay sa iyong almusal, isang bagay na nagpapabuti sa iyo. Ang paliwanag na iyon ay tila masyadong maginhawa, masyadong malumanay, masyadong perpekto upang maging totoo. Pinakinggan ko siya, ngunit may iba pang sumisigaw sa aking kalooban. Hindi niya sinasabi ang lahat. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin, tanong ko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng may galit, dahil kung sasabihin ko sa iyo na may sakit ka, lulubog ka, at hindi ko iyon papayagan. Huminga ako ng malalim, sinusubukang ayusin ang aking mga iniisip. Aling Elena, anong gamot iyon? Nanatili siyang tahimik. Ang hindi pagsagot ay ang pinakanakapipinsalang kumpirmasyon. Aling Elena. Ano ito? Ulit ko ng matatag. Idinampi niya ang kanyang mga kamao. Isang regulator, bulong niya. Wala nang iba pa. Ano ang pangalan nito, tanong ko. Binuksan niya ang kanyang bibig, at sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng sahig na umuungol sa likuran namin. Pareho kaming lumingon. Ang aking anak. Hindi ko narinig ang kanyang pagdating. Anong gamot iyon, mama? Tanong niya na may halong galit at takot sa kanyang boses. Dahil nakita ko ang ilalim ng tasang iyon at hindi iyon regulator. Namutla si Aling Elena. Literal. Nawala ang kulay ng kanyang mukha sa loob ng ilang segundo. Hindi mo naintindihan, sabi niya. Kung gayon, ipaunawa mo sa amin, sagot ng aking anak, dahil ang nakita ko doon ay tila iba pa. Lumunok ako. Ano sa tingin mo ang naroroon, anak? Tiningnan niya ako, huminga ng malalim, at sinabi, isang bagay na ayaw mong malaman ni Papa, isang bagay na wala sa anumang reseta, isang bagay na hindi niya nakuha ng legal. Umiling si Aling Elena ng paulit-ulit, nanginginig. Hindi iyon ang iniisip mo. Humakbang pasulong ang aking anak. Ah, hindi. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit ka nakatanggap ng tawag sa telepono nang matuklasan ni Papa ang tasa? Bakit mo sinabi sa isang tao na hindi mo ito magagawa ngayon? Ano ang hindi mo magawa? Ang katahimikan na bumaba ay napakabigat na tila bumalot sa buong bahay. Binuksan ni Aling Elena ang kanyang bibig, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nakasagot. Dahil bigla naming narinig ang isang malakas na tunog sa labas, na parang mayroong nagsara ng pinto ng marahas. Tumakbo ang aking anak patungo sa bintana, tumingin sa sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye. Papa, sabi niya sa malalim na boses, may tao doon. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sa pagitan ng mga refleksyon ng salamin, nakita ko ang isang figura sa loob ng kotse. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit ang silweta ay hindi mapagkakamalan. Isang lalaki na nakatingin sa amin ng mataman. At si Aling Elena, nang makita siya, ay nabitawan ang tasa na hindi niya napansin na kinuha niya. Bumagsak ito sa mga piraso sa sahig. Bumulong siya, hindi siya dapat dumating. Hindi pa. Tiningnan siya ng aking anak nang may pagkasindak. Sino ang lalaking iyon, mama? Nagsimulang umiyak muli si Aling Elena, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi takot, kundi gulat. Aling Elena, sabi ko, nararamdaman na naubusan ako ng hangin. Sino siya? Ngumiti siya, natalo, at bumulong, siya ang taong gustong ilayo ka sa buhay ko. Naramdaman ko na parang lumubog ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Nagkatinginan kami ng aking anak, hindi makapaniwala. Malayo? Ulit ko. Ano ang sinasabi mo, Aling Elena? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang lalaking iyon ang tinawagan ko. Alam niya ang tungkol sa puso mo. Alam niya kung ano ang nasa tasa. Umurong ang aking anak. At sino siya, sigaw niya. Binuksan ni Aling Elena ang kanyang mga mata na namumula sa pag-iyak, at binanggit ang pangalang hindi ko kailanman inakala na maririnig ko. Siya ang kapatid mo, Danilo. Si Ramon. Naramdaman ko na parang nawala ang mundo sa isang iglap. Ang pangalan ni Ramon, ang aking sariling kapatid, ay bumaba sa sala na parang isang matalim na kutsilyo na hindi lamang pumutol sa hangin, kundi pati na rin sa isang bagay sa loob ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili nang hindi gumagalaw, nang hindi humihinga, nang hindi nakakaintindi. Ang mga salita ni Aling Elena ay nakalutang pa rin, na parang gustong bumalik sa kanyang bibig, na parang ayaw niyang masabi. Ang aking anak ang unang nag-react. Ramon?
Ulit niya, hindi makapaniwala. Ang kapatid ni Papa, yung umalis ng maraming taon na ang nakakaraan. Tumango si Aling Elena nang hindi tumitingala. Naramdaman ko ang panginginig sa aking mga kamay. Hindi ito dahil sa edad, kundi dahil sa pagtataksil, sa kawalan ng paniniwala, sa isang sakit na napakatagal na akala ko ay hindi na muling dudugo. Aling Elena, bulong ko, ano ang kinalaman ni Ramon sa ating buhay? Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang basang mukha, ngunit nabasag muli ang kanyang boses. Ayaw mong malaman, Danilo. Palagi mong isinasara ang pintong iyon. Palagi mong itinatanggi na ang kapatid mo ay maaaring makasakit sa'yo. Palagi mong sinasabi na hindi niya kaya ang ganoon. Tiningnan ako ng aking anak nang nalilito. Anong nangyari sa inyo, Papa? Bumuntong hininga ako. Isang buntong hininga na puno ng mga taon, ng mahihirap na alaala, ng hindi maayos na sugat. Si Ramon at ako, nagsimula ako, nararamdaman ang buhol sa aking lalamunan. Hindi kami palaging malayo. Bata pa, hindi kami mapaghiwalay. Ngunit nang lumaki kami, pumasok siya sa madilim na landas, problema sa pera, mapanganib na kaibigan, pagsusugal. Mga bagay na hindi ko naintindihan hanggang sa huli na. Pinisil ni Aling Elena ang kanyang mga kamao. Hindi kailanman nalampasan ni Ramon na ikaw ang umasenso, sabi niya. Palagi niyang kinaiinggitan ang lahat sa'yo. Ang iyong trabaho, ang iyong kasal, ang iyong pagiging matatag. Hindi ka niya kailanman pinatawad sa pagiging mabuti sa pamilya. Kumunot ang noo ng aking anak. At ano ang kinalaman niyan sa ginagawa mo? Tanong niya. Ano ang kinalaman niyan sa tasa? Lumunok si Aling Elena. Mayroon itong kinalaman sa lahat. Bumalot ang hindi matatakasang katahimikan sa sala. Aling Elena, ipinipilit ko sa malalim na boses. Gusto ko ang katotohanan. Hindi na ako nasisiyahan sa kalahati. Gusto kong malaman kung ano ang kinalaman ni Ramon dito. Sa'yo? Sa akin. Sa wakas ay pinilit niya ang kanyang sarili na magsalita. Nang magkasakit ka 2 taon na ang nakakaraan, sabi niya ng dahan-dahan. Nalaman ni Ramon. Paano? Tanong ko. Hindi ko alam. Marahil isang kakilala sa ospital. Marahil ay hinanap niya ang iyong impormasyon. Si Ramon ay laging nakakahanap ng kanyang gusto, sagot niya ng may kapaitan. Ang totoo, isang araw ay lumitaw siya sa aking pinto habang natutulog ka. Sinabi niya na alam niyang mahina ka at kailangan mo ng tulong. Humigpit ang aking anak. Tulong? Anong uri ng tulong? Ibinaba ni Aling Elena ang kanyang tingin. Sinabi niya na mayroon siyang solusyon upang hindi na lumalapas si Danilo, ngunit kailangan itong panatilihing matatag. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang sustansya na pipigilan ang isang malubhang episode. Isang bagay na natural ayon sa kanya. Isang bagay na dapat tunawin sa iyong inumin bawat umaga. Naramdaman ko ang saksak sa aking dibdib. Aling Elena, sa ngalan ng Diyos. Nagtiwala ka kay Ramon para sa ganoon? Sa kanya? Nagsimula siyang umiyak muli. Desperada ako, Danilo. Nakita kitang pagod, walang lakas, nanlalamlam. Tumanggi kang bumalik sa doktor. Nagsalita si Ramon ng may kumpiyansa, napakasigurado. Akala ko iyon ang tama. Kumapit ako sa kanyang salita. Kumapit ako sa pag-asang hindi ka mawawala. Umiling ang aking anak. Mama, ano ang iniisip mo? Tiningnan niya ito nang namamaga ang mga mata. Para sa inyo, para sa iyong ama, para sa aming buhay. Hindi ko inisip na masama ito. Hindi ko inisip na may lihim na motibo si Ramon. Ngunit alam kong totoo iyon. Si Ramon ay hindi kailanman gumagawa ng anumang bagay ng libre. Tumango si Aling Elena, natalo. Nahuli ko ng huli, Danilo. Huli na, pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang tumawag sa akin, nagsimulang kontrolin ang dosis, nagsimulang sabihin sa akin na hindi ka maaaring gumaling ng masyadong mabilis, na kung ititigil ko ito ng bigla ay maaaring mapanganib, at kailangan nating ipagpatuloy para sa iyong kapakanan. Namamaga ang mga mata ng aking anak. Para sa kapakanan dino talaga, sabi niya ng may galit. Ipinikit ni Aling Elena ang kanyang mga mata, umiiyak ng tahimik. Binantaan ako ni Ramon, sabi niya sa wakas. Sinabi niya na kung ititigil ko ito, sasabihin niya ang mga bagay na sisira sa pamilya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang maraming impormasyon, ngunit alam niya ang mga bagay tungkol sa iyo, sa iyong trabaho, maging sa akin. At naramdaman ko na parang nasusunog ang aking lalamunan.
Aling Elena, natakot ka ba? Dahan-dahan siyang tumango. Takot sa kanya, ngunit. Huminto siya ng ilang segundo. Takot din na mawala ka. Bagaman tila walang kabuluhan ngayon. Humakbang ang aking anak patungo sa kanya, ngunit hindi na may galit, kundi may pagkalito. Mama, nilalason si Papa. Ang salita ay bumagsak ng mabigat. Tinakpan ni Aling Elena ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Hindi ito lason, sabi niya sa nabasag na boses. Hindi, sa simula ay isang bagay upang gawing dependent, upang kailanganin niya ang tasa, upang makontrol ni Ramon ang sitwasyon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Lahat ay nagkakasya, ang kakulangan ng enerhiya, ang paulit-ulit na pagkahilo, ang pagiging dependent sa almusal, ang aking kakaibang kawalang interes sa ilang mga araw. Dependent sa ano, Aling Elena, tanong ko. Ano ang ibinibigay mo sa akin? Sa wakas ay umamin siya. Isang compound na nagre-regulate ng mood at presyon, ngunit lumilikha ng ugali. Kung ititigil mo ito ng bigla, maaaring maging unstable ka. Sinabi ni Ramon na ligtas ito, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng pera, mangotong, sabihin na kung hindi ako susunod, sasabihin niya sa'yo. Huminga ng malalim ang aking anak. Kaya, ang nakita natin sa tasa ay mga labi ng compound. Inamin niya natalo. Hindi ko masyadong natunaw ng maayos sa pagkakataong ito. At natuklasan mo. Napaupo ako sa sofa. Hindi na ako kayang suportahan ng aking mga binti. Ang lahat ng akala ko ay ligtas ay naging isang ilusyon. Aling Elena, sabi ko, halos walang boses. Gaano katagal? Bumagsak siya sa sahig. 1 taon at kalahati, bulong niya. Tinakpan ng aking anak ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko na parang bumaligtad ang puso ko. At alam ni Ramon na natuklasan ko, tanong ko. Tumango si Aling Elena. At kung naroroon siya sa labas? Itinuro ko ang bintana. Nangangahulugan yon na hindi siya dumating upang makipag-usap. Humakbang ang aking anak patungo sa pinto, ngunit pinigilan ko siya. Hindi anak, sabi ko. Sa pagkakataong ito, haharapin ko siya. Nanatili si Ramon sa loob ng sasakyan, hindi gumagalaw, nakatingin sa aming bahay na parang naghihintay ng isang senyas. Hindi siya bumaba, hindi siya nagbusina, hindi siya gumawa ng anumang kilos. Naroroon lang siya, nanonood sa amin na parang isang pasyente na mandaragit na alam ang mga galaw ng kanyang biktima bago pa man ito malaman na nasa panganib. Nanatili akong tahimik, nakatingin sa bintana, sinusubukang ayusin ang mga iniisip na bumabangga sa aking isipan na parang bagyo. Ang pagtataksil ni Aling Elena, ang presensya ni Ramon, ang substansya sa tasa, ang mga medikal na pagsusuri na hindi ko kailanman nakita. Lahat ay nahalo sa mapait na pakiramdam ng pagiging manipulado sa loob ng mahigit 1 taon. At gayon paman, ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pandaraya mismo, kundi ang motibo sa likod nito. Sinabi ni Aling Elena na ginawa niya ito dahil sa pagmamahal, ngunit ang pagmamahal na iyon ay nabaluktot, nadumihan, pinamahalaan ng takot at ng mga banta ng aking sariling kapatid. Umabas ang katahimikan ng aking anak. Papa, kailangan nating tumawag ng pulis. Hindi, sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Paano hindi? Ipinipilit niya. Mapanganib si Ramon. Sinabi ni Mama. Alam mo. Huminga ako ng malalim. Kilala ko si Ramon ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Hindi siya matatakot sa pulis. Mayroon siyang koneksyon. Mga taong may utang na loob sa kanya, mga taong mas gugustuhin pang tumingin sa ibang direksyon. Kung isusumbong natin siya ngayon, sabi ko, lalo lang nating alerto siya. At ang isang lalaking nasa sulok ay kumikilos ng hindi nag-isip. Hindi tayo maaaring maglagay sa panganib. Nagsalita ang aking anak. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Nanonood pa rin ako sa sasakyan. Una, kailangan natin ng mga ebidensya. Ang lahat ng sinabi ni Aling Elena ay dapat nasa isang lugar. Mga record, mensahe, isang bagay na magpapatunay na minanipula ni Ramon si Aling Elena. Si Aling Elena, na nakaupo pa rin sa sahig, ay dahan-dahang nagtaas ng ulo. Mayroon, bulong niya, isang bagay na itinago ko, kung sakali, ngunit hindi ko kailanman gustong gamitin. Lumingon ako sa kanya. Ano yon? Isang kwaderno, sagot niya. Si Ramon. Mayroon siyang mga tala, petsa, instruksyon. Dinala niya rito minsan at nakalimutan niya. Saan, Mama?
Nag-alinlangan siya ng ilang segundo. Sa kwarto mo, Danilo. Sa taas ng closet, sa loob ng toolbox na hindi mo ginagamit. Tiningnan ko siya ng mataman. Hindi mukhang nagsisinungaling si Aling Elena. Ang kanyang boses ay napakahina at natalo na sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras. Pakiramdam ko ay sinasabi niya ang buong katotohanan. Kukunin ko, sabi ko. Habang umaakyat ako sa hagdan, bahagyang nanginginig ang aking mga binti, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng aking matutuklasan. Binuksan ko ang aking closet, inilipat ang mga lumang kahon ng sapatos, mga litrato, damit na matagal ko nang hindi ginagamit. At sa wakas, nakarating ako sa toolbox. Mabigat ito, kinakalawang sa labas, ngunit nang buksan ko, nakita ko ito. Isang itim na kwaderno, walang etiketa, walang marka, malamig sa paghawak. Kinuha ko ito ng maingat, na parang isang mapanganib na bagay. Nang buksan ko ito, alam kong hindi na kailanman babalik sa dati ang aking buhay. Sa unang pahina, mayroong listahan ng mga petsa na tumutugma sa mga araw na sinabi ni Aling Elena na nakita niya akong nanlalamlam, pagod, kakaiba. Sa tabi ng bawat petsa, isang salita, dosis, mga instruksyon, kontrol, i-adjust. Bumilis ang aking paghinga. Lumipat ako ng pahina. Mayroong mga tala tungkol sa aking kalusugan, mga komento tungkol sa aking pag-ugali, maging isang seksyon kung saan inilarawan ni Ramon ang aking karakter bilang madaling kontrolin kung pananatilihin ang ritmo. Kontrolado. Ang salitang T-control ay nagsunog sa loob ko. At pagkatapos, sa isang nakatiklop na pahina, nakita ko ang isang bagay na mas masahol pa. Isang listahan ng mga halaga ng pera, napakalaking halaga, na may pangalan ni Aling Elena na nakasulat sa tabi ng maraming beses. Ito ay pangungutong, pagpilit, manipulasyon. Ngunit mayroong isang huling pahina na nagpatindig sa aking mga balahibo. Kung matuklasan ni Danilo ang lahat, ipagpatuloy ang plan ni I. At sa ilalim, alam ni Aling Elena ang gagawin. Naramdaman ko ang tusok sa aking dibdib. Sumandal ako sa pader, nahihirapan sa paghinga. Gaano kalaki ang takot ni Aling Elena kay Ramon, gaano kalayo ang kaya niyang gawin? Anong ibig sabihin ng plan niya? Isinara ko ang kwaderno at bumalik sa sala. Ang aking anak ay nakatayo. Si Aling Elena ay nakaupo pa rin sa sahig. Pareho silang tumingin sa akin. Nahanap mo ba? Tanong ng aking anak. Tumango ako, inilagay ang kwaderno sa mesa. Tumingin si Aling Elena sa ibang direksyon, nahihiya. Iyan na, bulong niya. Nahanap ko ng hindi sinasadya. Itinago ko dahil natakot ako. Takot kay Ramon. Takot sa iisipin mo sa akin. Takot sa maaaring mangyari kung tumanggi ako. Binuksan ng aking anak ang unang pahina. Diyos ko, sigaw niya. Sapat na ito para ikulong siya. Sabi ko, pero hindi pa ngayon. Kailangan pa nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng plan ni I. Itinakip ni Aling Elena ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Danilo, pakiusap, huwag mo nang basahin yan. Binasa ko na, sagot ko ng may malamig na pagiging kalmado. At ngayon kailangan mong ipaliwanag. Ilang segundo bago siya makapagsalita. Sinabi ni Ramon na kung malalaman mo, kailangan kong kumbinsihin ka na may sakit ka, napakasakit, upang hindi ka magtiwala sa iyong sariling alaala. Upang maramdaman mong dependent ka, vulnerable, manipulado. Kumunot ang noo ng aking anak. Ano? Halimaw iyan. Umiyak si Aling Elena. Hindi ko gustong gawin, Danilo. Sumusumpa ako. Ngunit binantaan niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako susunod sa kanyang mga instruksyon, sisirain niya ang aming pamilya, iiwanan kanya ng walang anuman. Huminga ako ng malalim, sinusubukang iproseso. Masyadong marami. Masyadong marami para sa isang puso. Masyadong marami para sa isang umaga. At pagkatapos, nang akma akong sasagot, narinig namin ang isang malakas na tunog sa labas, na parang may nagsara ng pinto ng marahas. Tumakbo ang aking anak patungo sa bintana, tumingin sa sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye. Papa, sabi niya sa malalim na boses, may tao doon. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sa pagitan ng mga refleksyon ng salamin, nakita ko ang isang figura sa loob ng kotse. Hindi ko nakita ang kanyang mukha, ngunit ang silweta ay hindi mapagkamalan. Si Ramon. Isang lalaki na nakatingin sa amin ng mataman. At si Aling Elena, nang makita siya, ay nabitawan ang tasa na hindi niya napansin na kinuha niya. Bumagsak ito sa mga piraso sa sahig.
Bumulong siya, hindi siya dapat dumating. Hindi pa. Naramdaman ko na parang bumaligtad ang puso ko. Ang ikalawang katok sa pinto ay mas malakas. Tumingin sa akin ang aking anak, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Papa, sigurado ka ba na hindi tayo tatawag ng pulis? Umiling ako ng dahan-dahan. Kung pumasok ang pulis ngayon, gagamitin ito ni Ramon laban sa atin. May connection siya, anak. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi niya kayang ipaglaban. Si Aling Elena, mula sa sulok, ay humikbi. Hindi siya narito para makipag-usap. Hindi niya ginagawa iyon kapag nakakaramdam siya ng hamon. Tumingin ako sa kanya, ang aking tinig ay matatag. Kaya mas mabuting hindi niya maramdaman ang takot sa atin. Ang pangatlong katok ay hindi sa pinto, kundi sa bintana, isang mahinahon, sinadyang pagtapik. Na parang gusto niyang malaman namin kung nasaan siya, eksakto. Lumapit ang aking anak sa kortina, binuksan ito ng 1 sentimetro, at nanigas. Papa, bulong niya. Nakangiti siya. Kinilabutan ako. Kilala ko ang ngiting iyon. Ito ang ngiti na nakita ko noong bata pa kami, kapag gusto niya akong takutin. Ang ngiti na ipinakita niya nang sirain niya ang isa sa kanyang mga kaibigan. Ang parehong ngiti na dala niya sa libing ng aming ama, nang sabihin niya sa akin, sa huli, laging nananalo ang mga handang magdumi ng kanilang mga kamay. Nagsimulang gumalaw ang seradura. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas kay Aling Elena. Huminga ako ng malalim, humakbang pasulong. Kakausapin ko siya. Ano, bulalas ng aking anak. Papa, mapanganib siya. Anak, sabi ko ng matatag, hindi ako gustong patayin ni Ramon. Hindi pa. Gusto niya ang kontrol, gusto niya ang kapangyarihan. Gusto niyang makita kung ako pa rin ang kanyang nakababatang kapatid na kayang kontrolin. At ngayon, ipapakita ko sa kanya na hindi na. Hinigpitan ng aking anak ang kanyang mga kamao. Sasama ako sa iyo. Si Aling Elena ay tumayo, umiiyak. Huwag kayong lumabas. Pakiusap, huwag ninyong ibigay ang gusto niya. Ngunit nakapagpasya na ako. Minsan, ang tanging paraan upang talunin ang isang takot ay buksan ang pinto dito. Nang buksan ko ang seradura, ang aking puso ay bumibilis sa galit at kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, at naroon siya, si Ramon, mas matanda, mas payat, ngunit may parehong mandaragit na tingin tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay gumapang sa aking mukha na parang nagbabasa ng isang lumang libro. Pagkatapos ay tumingin siya sa aking balikat at mumiti. Ang baluktot ng ngiti na laging kong kinamumuhian. Kapatid, sabi niya, ibinuka ang kanyang mga braso na parang yayakap. Gaano katagal? Hindi ako tumugon sa kilos. Hindi yakap ang yakap niya. Ito ay isang lubid. Masyado kang lumayo, Ramon, sabi ko sa matigas na boses. Umilag siya, nagkukunwari na nasaktan. Masyado. Dinalaw kita. Dumalaw ako dahil tumawag si Aling Elena, nag-aalala. Sinabi niya na nairita ka, eksakto ang inakala kong gagamitin niya. Humakbang ang aking anak. Huwag kang magkunwari, Ramon. Alam namin ang ginawa mo. Tiningnan siya ni Ramon ng may paghamak at awa. Ang matalinong anak ni Danilo, laging napakamaayos, napakamoral, napakawalang muwang. Hinigpitan ko ang kamao ko. Nang ilantad ni Aling Elena ang tiplan ni, naramdaman ko ang isang malamig na takot na gumapang sa aking likod. Sinabi ni Ramon na kung malalaman ko ang lahat, kailangan kong kumbinsihin na may sakit ako, sobrang sakit, upang hindi ako maniwala sa sarili kong mga alaala. Napakiramdam ko ay dependent, vulnerable, manipulable. Ito ay isang kasuklam-suklam na plano, isang pagtatangka na sirain ang aking pag-isip. Ngunit noon, habang binabasa ko muli ang itim na kwaderno, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Isang sulat kamay na ibang-iba sa kay Ramon, mas maliit, mas maayos. Si Diego. Ang sulat ay nagsasabing, kung makita mo ito, huwag kang magtiwala kay Ramon. Hindi niya gustong pagalingin ka, gustong kontrolin ka niya. At kung magtagumpay siya sa huling dosis, hindi na muling magiging ikaw si Danilo. Napatigil ang aking paghinga. Huling dosis. Ano ang ibig sabihin yon? Bumangon ang aking anak. Papa, hindi lang ito manipulasyon. Maaaring nakamamatay ito. Tiningnan ko ang bintana. Wala na si Ramon. Ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kailangan nating hanapin si
Si Aling Elena ay nanatili ng hindi gumagalaw, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bahagyang pag-asa, isang kislap na nagsasabing, maaaring may daan palabas. May lugar si Ramon kung saan niya nakikipagkita kay Diego kapag ayaw niyang makita sila ng kahit sino, sabi ni Aling Elena, ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Isang lumang kubo malapit sa ilog. Mga 30 minuto mula rito. Minsan akong nagpunta doon, nang pilitin ako ni Ramon na magdala ng bayad. Tiningnan ko si Aling Elena, sa wakas ay may bagong pag-asa. Ano ang lugar na yon? Ang kanyang mga mata ay nagsara, na parang masakit na alalahanin ang lugar na yon. Isang lumang kubo. Malapit sa ilog. Sabi ni Ramon, neutral daw. Walang mang-istorbo doon. Tumango ako ng dahan-dahan. Iyon ang unang matibay na pahiwatig na mayroon kami. Naghanda kami ng aking anak. Inilagay ko ang itim na kwaderno sa loob ng aking jacket. Nang buksan namin ang pinto, tumakbo si Aling Elena patungo sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Danilo, huwag kang umalis nang hindi mo muna sinasabi sa akin ang isang bagay, sabi niya, may luha sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya ng mataman. Sabihin mo. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi tulad ng iniisip mo si Diego. Hindi siya laging laban kay Ramon. May isang panahon na naniwala rin siya sa planong iyon. Lumakas ang tibok ng puso ko. Anong plano? Inalis ni Aling Elena ang tingin. Ang planong kontrolin ka. Humigpit ang aking anak. Ano? Sumang-ayon din si Diego. Tumango si Aling Elena sa sakit. Pinaniwala siya ni Ramon na ikaw ay isang hadlang. Na ang buhay mo ay nasa panganib. At kung wala ang paggamot, maaari mong saktan ang iyong pamilya nang hindi sinasadya. Walang karanasan si Diego, madaling maimpluwensyahan. Akala niya ay nililigtas ka nila. Naramdaman ko ang halo-halong galit at pagkabigo na tumatakbo sa akin na parang kidlat. At kailan siya nagbago? Ibinaba ni Aling Elena ang kanyang tingin. Nang makita niya ang mga epekto. Nang malaman niya na hindi ka gustong tulungan ni Ramon, kundi kontrolin ka. At nang magsimulang hinga ni Ramon si Diego ng mga bagay na hindi niya gustong gawin. Huminga ng malalim ang aking anak. Kaya natatakot din si Diego, tulad mo. Bulong ni Aling Elena. At kaya niya isinumbong si Ramon. Ngunit mapanganib din siya. Dahan-dahan akong tumango. Alam ko. Ngunit siya lang ang ating pagpipilian. Lumabas kami ng bahay. Humampas ang malamig na hangin sa aming damit na parang isang babala. Nagmaneho ang aking anak habang tinitingnan ko ang kalsada na may halong pagka-nostalhik at galit. Sa edad kong 68, hindi ko inakala na masasama ako sa ganito. Mga sabuatan, manipulasyon, pangungutong. At isang kapatid na gustong gawin akong isang puppet. Ngunit may kakaibang paraan ang buhay upang paalalahanan ka na buhay ka pa rin. Pagkatapos ng 20 minuto, nagsimulang mawala ang lungsod sa likuran namin. Ang tanawin ay naging mas magaspang, na may baluktot na mga puno na tila bumubulong ng mga lumang lihim. Lumitaw ang ilog sa kanan, madilim at malalim, umaakyat sa damuhan. Nandito ba? Tanong ng aking anak. Nasa unahan pa, sagot ko, vaguely na kinikilala ang lugar mula sa mga paglalarawan ni Aling Elena. Pagkatapos ng ilang minuto, nakita ko ito. Ang lumang kubo, gawa sa kulay abong kahoy, na may maliliit na bintana at isang pinto na mukhang napilitan ng higit sa isang beses. Ang hangin sa paligid ay mabigat, na parang ang kalikasan mismo ay nagbabala na ang lugar na iyon ay saksi sa madilim na mga gawa. Nagpark kami sa ligtas na distansya. May tao ba sa loob? Tanong ng aking anak. Dinilim ko ang aking mga mata. Walang ilaw, walang galaw, ngunit may isang lumang sasakyan na nakaparada sa tabi. Isang sasakyan na kilala ko. Ang sasakyan ni Diego. Nandito siya, sabi ko sa mahinang boses. Lumunok ang aking anak. Pasok tayo. Tumango ako. Dahan-dahan kaming lumapit, tinatapakan ang mga tuyong dahon na umaalingaw sa ilalim ng aming mga paa na parang lumang buto. Bawat hakbang ay nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Dumating kami sa pinto. Nakabukas ito ng bahagya. Tumingin sa akin ang aking anak. Ako muna. Hindi, sagot ko ng matatag. Ako muna. Marahan kong itinulak ang pinto. Madilim ang loob, ngunit hindi lubusan.
Isang lampara ng gas ang kumikislap sa isang mesa. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga pader na parang mga figura na gustong tumakas. At noon ko narinig. Isang hikbi ng tao. Diego, tawag ko. Ako ito, si Danilo. Tumigil ang hikbi. Binuksan ng aking anak ang kanyang flashlight ng cellphone at itinuro sa isang sulok. Naroon si Diego, nakaupo sa sahig, ang kanyang ulo ay nakasabit sa kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay minarkahan ng takot, pagkakasala, at malalim na pagkapagod. Danilo, bulong niya, alam kong darating ka. Lumuhod ako sa harap niya. Si Ramon ay nasa kustodya, sabi ko. Salamat sa'yo. Tumingin si Diego sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi ko ito ginawa para sa inyo, bulong niya. Ginawa ko ito dahil sisirain niya ako. Pero nalaman ko rin na malapit na siyang ibigay ang huling dosis. Huling dosis. Natigilan ang puso ko. Tumango si Diego. Sinabi ni Ramon na kung sapat na ang pagiging sanay ng katawan mo, ang huling dosis ay iwan ka irreversible. Hindi na ka mamatay, ngunit iba, madaling pamahalaan, tulad ng gusto niya. Humigpit ang ngipin ng aking anak. At nasa iyo ang dosis na yon. Tumango si Diego ng dahan-dahan. At narito, itinuro niya ang bulsa ng kanyang jacket. Kung kayo ampersand apos, lay nakikinig pa hanggang dito, pakiusap, mag-comment ng numero 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kaibigang kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi. Hawak ko na ngayon ang maliit na bote sa aking kamay, ang ihuling dosis na inabot sa akin ni Diego. Hindi ito gaanong mabigat tulad ng aking inaakala, ngunit ang bigat ng ibig sabihin nito ay halos hindi ko kayang dalhin. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila nagpapahiwatig ng mga alaala. Ang mga umaga na may tasa, ang hindi maipaliwanag na pagkapagod, ang paminsan-minsang pagkahilo, ang mga pagtatalo namin ni Aling Elena na hindi ko kailanman naintindihan. Ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang aking sarili nang hindi alam kung bakit. Lahat ng iyon ay nasa loob ng maliit na bote na ito. Ano ang gagawin mo rito? Tanong ni Diego, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang hindi kailanman inakala ni Ramon na gagawin ko, sagot ko, ang aking tinig ay malamig at determinado. Ang aking anak ay lumapit, nag-aalala. Papa, maghintay ka. Hindi natin alam kung ano ang laman niyan. Hindi natin alam kung paano ito hahawakan. Tiningnan ko siya ng matatag. Anak, sa loob ng 1 taon, iniinom ko ito nang hindi ko alam. Ngayon, may pagkakataon akong magpasya kung ano ang gagawin dito. Ang katotohanan ay dapat ilabas. Mabigat ang aking paghinga. Huminga ako ng malalim, nagtipon ng lahat ng lakas. Alam mo ba kung ano mismo ang laman nito, Diego? Umiling siya. Tinawag lang ni Ramon na huling ayos. Sinabi niya na iiwan ka nitong docile, masunurin. Na makakapamuhay ka ng walang problema, ngunit hindi ka na kailanman magtatanong, hindi ka na kailanman susuway, hindi ka na kailanman haharap. Hinampas ng aking anak ang mesa. Sakit siya. Halimaw. Hindi pagwawasto ko ng mahinahon. Siya ay duwag. At ngayon matatapos na yan. Inilagay ko ang bote sa loob ng aking jacket. Mayroon akong plano. Isang plano na nabubuo sa aking isipan mula nang banggitin ni Diego ang pagkakaroon ng dosis na yon. Isang simpleng plano, ngunit nakakapinsala. Diego, sabi ko, tumitingin sa kanya. Kailangan kong malaman ang isang bagay. Isang bagay lang. Nag-iisa lang ba si Ramon? Lumunok si Diego bago sumagot. Sa planong laban sa iyo. Ngunit mayroon siyang koneksyon, mga taong nagbibigay sa kanya ng mga sangkap. Mga taong may utang na loob sa kanya. Ngunit ang direktang kontrol kay Aling Elena at sa iyo ay kanya lang. Iyon ay sapat na. Tumayo ako. Umalis na tayo. Tumayo rin si Diego. Hindi kayo maaaring pumunta. Kung pupukawin niyo siya, sasabihin niya na peke ang lahat. Na si Aling Elena ang nag-imbento nito. Na minamanipula ninyo ang mga ebidensya. Hindi tanga si Ramon. Maaari niyang baligtarin ang kwento upang kayo ang magmukhang salarin. Tiningnan ko siya ng matatag. Diego, wala nang kapangyarihan si Ramon sa akin. At habang mas marami siyang sinasabi, mas lalo niyang ilalantad ang kanyang sarili. Humakbang ang aking anak. Papa, sigurado ka rito?
Tumango ako, masigurado kaysa alam niya na ang tanging paraan upang tuluyan ng mapupuksa si Ramon ay harapin ko siya, na mayroon akong mga ebidensya sa unang pagkakataon sa aking buhay. Sumakay kami sa sasakyan at nagmaneho patungo sa lungsod. Sa daan, ilang beses akong tiningnan ng aking anak. Papa, ano ang planong sinabi mong mayroon ka? Kumuha ako ng ilang sandali upang sumagot. Laging inakala ni Ramon na kaya niya akong kontrolin. Na kaya niyang kontrolin ang aking katawan, ang aking damdamin, ang aking mga iniisip. Ngayon, ipapakita ko sa kanya na hindi niya ako kailanman tuluyang nabasag, kahit sa ilalim ng kanyang pinaniniwalaang paggamot. Paano? Kinuha ko ang bote mula sa bulsa ko at tiningnan ito ng mataman. Gagamitin ko ito upang sirain siya. Nagulat ang aking anak. Ano? Papa, hindi mo ito magagawa. Mapanganib yan. Illegal. Mapanganib. Kalma, putol ko. Hindi ko ito ibibigay kaninuman. Hindi kay Ramon, hindi kay Aling Elena, hindi sa aking sarili. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihang ebidensya na mayroon tayo. Kung itatanggi ni Ramon ang lahat, ang boteng ito ang magpapalubog sa kanya. Huminga ng malalim ang aking anak, nabunutan ng tinik. Akala ko hindi, anak, pinakalma ko siya. Hindi ako tulad niya. Ngunit magagamit ko ang kanyang nilikha upang siya ay malubog. Nang dumating kami sa estasyon ng pulis, naroon pa rin ang sasakyan ni Ramon. Hawak pa rin siya. Magandang senyales. Nangangahulugan iyon na ang anonymous na reklamo na ginawa ni Diego ay matatag. Pumasok kami sa gusali. Pinigilan kami ng isang opisyal. Paano ko kayo matutulungan? Dadalaw kami upang magbigay ng pahayag, sagot ko, tungkol kay Ramon Castillo. Kumunot ang noo ng opisyal. Ikaw ba si Danilo Castillo? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Pumasok po kayo. Gusto kayong kausapin ng inspektor. Dinala niya kami sa isang maliit na silid na may 2 upuan at isang metal na mesa. Dumating ang inspektor pagkalipas ng ilang minuto. Senyor Danilo, sabi niya, kinakamay ako. Ang iyong kapatid ay nandito at sinasabing mayroon kang mga episode ng mental na kalituhan, pati na rin ang iyong asawa, na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Umiti ako ng kalmado. Ganoon pala ang sabi niya. Pinipilit niya na walang dapat maniwala sa inyo. Kinuha ko ang itim na kwaderno at inilagay sa mesa. Pagkatapos, kinuha ko ang bote at inilagay sa tabi nito. Ang katotohanan ay ito, sabi ko. Nagulat ang inspektor habang binubuksan ang kwaderno. Ito ay seryoso. At ito ay totoo, dagdag ko. Sumingit ang aking anak. May mga mensahe, petsa, pagbabanta. Minanipula niya ang aking ina at nilason ang aking ama sa loob ng mahigit 1 taon. Tumango ang inspektor habang kumukuha ng mga tala. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ako ng mataman. At ikaw, Senyor Danilo, ano ang gusto mong mangyari sa iyong kapatid? Ang aking sagot ay simple. Gusto kong sirain siya ng katotohanan. Hindi ng aking mga kamay. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Si Ramon. Danilo! Danilo! Hindi mo alam ang ginagawa mo. Wala ka kung wala ako. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana ng silid ng interogasyon. Naroon si Ramon, nakaposas, ang kanyang mukha ay nawasak sa galit at takot. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, sa unang pagkakataon ng walang takot. Nagkakamali ka, Ramon, sabi ko ng may ganap na kapanatagan. Kung wala ka, ako ulit ang aking sarili. Dinala siya ng mga opisyal habang siya ay patuloy na sumisigaw ng mga walang kabuluhang bagay. Ang mga opisyal ay isinakay si Ramon sa patrol car habang siya ay nagpupumiglas, nagmumura, at sumisigaw ng aking pangalan ng may galit na tila hayop. Sa 1 segundo, natakot ako na baka masira niya ang posas. Ngunit pagkatapos, ang pinto ay sumara ng malakas, at ang kanyang boses ay naiwan sa likod ng salamin na hindi tinatablan ng bala. Ang katahimikan na sumunod ay makapal, elektrikal, puno ng tensyon na naipon sa loob ng maraming taon. Si Aling Elena ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak tulad ng hindi ko pa siya nakitang umiyak kailanman. Hindi ito pagkakasala, hindi takot, hindi kahihiyan. Ito ay paglaya. Ito ay isang buhol ng pagkabalisa na nakawala pagkatapos ng napakatagal na pagdadala nito ng mag-isa. Ang aking anak ay nanatili ng hindi gumagalaw, inilalabas ang lahat,
habang pinagmamasdan ko ang sasakyan na dahan-dahang lumalayo hanggang sa maging isang hindi nakikitang tuldok sa dulo ng kalsada. Ngunit alam ko na hindi ito matatapos sa nakaposas na si Ramon. Alam ko na sa likod ng pag-aresto na ito ay may ibang nagmamanipula, isang taong hindi kumilos dahil sa kabaitan, kundi dahil sa paghihiganti. Pumasok kami sa bahay. Isinara ko ang pinto. Ang hangin ay amoy alikabok, tensyon, at katotohanan. Isang katotohanan na sa unang pagkakataon ay ganap na nakalatag sa mesa sa loob ng isang itim na kwaderno na puno ng mga lihim. Lumapit ang aking anak sa akin. Papa, sinabi mo na alam mo kung sino ang nagsumbong kay Ramon. Sino si Diego? Dahan-dahang itinaas ni Aling Elena ang kanyang mukha, maputla na parang kumot. Si Diego, bulong niya, ay ang apprentice ni Ramon. Ang kanyang assistant. Ang kanyang kanang kamay sa loob ng mahabang panahon. Tumango ako. Si Diego ay ang kanyang anino, ang kanyang kaalyado, ang kanyang kasabwat. Ngunit biktima din siya. Laging may espesyal na talento si Ramon upang manipulahin ang mga taong humahanga sa kanya. Kumunot ang noo ng aking anak. Ngunit bakit niya tayo tinulungan ngayon? Itinuro ko ang kwaderno. Dahil siya ang nagsulat ng kalahati nito. Alam ni Diego ang lahat. Isinusulat niya ito para kay Ramon. At nang magsimulang sirain ni Ramon ang buhay niya, naintindihan ni Diego ang isang mahalagang bagay, ang tanging paraan upang makaligtas kay Ramon ay ilubog siya bago kanya ilubog. Nanginginig si Aling Elena. Si Diego ay dumating upang makita ako ilang buwan na ang nakakaraan, umamin siya. Sinabi niya na hindi na siya maaaring patuloy na tumulong kay Ramon. Na natuklasan niya kung ano talaga ang inilalagay niya kay Danilo. Sinabi niya na gusto niyang ayusin ang lahat, ngunit kailangan niya ng oras. Humigpit ang aking anak. At ano ang hiningi niya kapalit? Tanong ko, bumibilis ang puso. Pinunasan ni Aling Elena ang kanyang mga luha. Natulungan ko siyang magtipon ng mga ebidensya kung dumating ang oras. Humigpit ang kamao ng aking anak. At bakit hindi mo sinabi sa amin, Mama? Bakit hindi ka nagsalita noon? Tiningnan niya ito nang may ekspresyon na nagpasira sa aking kaluluwa. Dahil natatakot akong mawala kayong dalawa. At dahil sinabi ni Ramon na kung sasabihin ko ang isang salita, siya sasaktan din niya si Diego. At hindi ko na kayang magdala ng mas maraming pagkawasak. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Si Aling Elena ay kasabwat. Nagsinungaling siya. Ngunit biktima din siya ng isang lalaki na alam kung paano dahan-dahang sirain ang isang buhay. Umupo ako sa tabi ng mesa, binuksan muli ang kwaderno at lumipat ng pahina hanggang sa simula. Naroon ang lahat, petsa sa petsa, dosis sa dosis, mga instruksyon na tila kinuha mula sa isang klinikal na manual. At pagkatapos ay sa pahina 35, nakita ko ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Isang paos na drawing ng isang tasa na may tala sa tabi. Gamitin laging ang pareho upang lumikha ng ugali. Ipinakita ko iyon sa aking anak. Tingnan mo ito. Dito nagsimula ang lahat. Alam ni Ramon na kung masasanay ako sa isang tasa, magiging mas madali na hindi mapansin ang mga pagbabago sa lasa, tekstura, o kulay ng inumin. At si Aling Elena. Si Aling Elena ay isinagawa ang bawat hakbang, iniisip na tinutulungan niya ako. Humikbi muli si Aling Elena. Patawarin mo ako, Danilo. Hindi ko alam na sinasaktan kita. Hindi ikaw ang gumawa niyon, sagot ko ng mahinahon. Siya ang gumawa niyon. Ikaw ay isang piraso lamang sa kanyang laro. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin nagtutugma. May isang bagay na mas malalim. May kinalaman sa parirala na inulit ni Aling Elena sa loob ng maraming taon. Mas mainam ito. Aling Elena, sabi ko, tumitingin sa kanya. Gusto kong sabihin mo sa akin ang katotohanan. Kailan eksaktong nagsimula ang ritual na ito ng tasa? Ibinaba niya ang kanyang tingin. Ilang buwan pagkatapos ng iyong medical exam, dumating si Ramon isang araw at sinabi sa akin na nasa panganib ka. Na kailangan mo ng patuloy na suporta. Na pinakamabuting gawin ng hindi mo alam dahil tatanggihan mo ang paggamot. At naniwala ka sa kanya? Tanong ng aking anak, hindi makapaniwala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakita ko ang iyong ama na pagod, nanlalamlam, malungkot. Ilang araw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. At si Ramon ay may paraan ng pagsasalita na napakakumbinsido, napakasigurado. Akala ko iyon ang tama.
Ngunit hindi lang iyon. Aling Elena, sabi ko sa malalim na boses, ano pa ang sinabi sa iyo ni Ramon? Tumingin siya sa akin na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sinabi niya na ang iyong ama, na ikaw, ay maaaring mawala ang iyong memorya kung hindi tayo susunod sa paggamot. Na maaari mong makalimutan ang mahalagang bagay. Na maaari mong makalimutan na bali ang kanyang boses. Ako. Inilagay ng aking anak ang kanyang kamay sa kanyang ulo na parang bumagsak din sa kanya ang bigat ng parirala na iyon. Ang aking puso ay kumulo. Si Aling Elena ay hindi kumilos dahil sa kasamaan. Kumilos siya dahil sa takot. Takot na mawala ako. Takot na pinapakain ng isang dalubhasa sa manipulasyon. Aling Elena, bulong ko, hindi kita kailanman malilimutan. Hindi mo kailangan ang lahat ng ito upang panatilihin ako. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod muli. Gusto ko lang na manatili ka sa akin, umiyak siya. At sa huli ay nasaktan kita. Lumuhod ang aking anak sa tabi niya. Mama, hindi ito nagpapawalang bisa, sabi niya ng matatag. Ngunit nagpapaliwanag ito kung bakit ka nahulog. Ginamit ka niya. Binasag ka niya. Pinaniwala ka niya na ang kanyang plano ang tanging solusyon. Tumango siya ng walang tigil, ngunit ako ay patuloy na tumitingin sa kwaderno. Mayroon pang isang bagay, isang parirala na nakasulat sa ibang sulat kamay. Hindi ang paos na sulat kamay ni Ramon, kundi isang mas pinong, mas pare-parehong sulat kamay. Si Diego. Ang parirala ay nagsasabing, kung makita mo ito, huwag kang magtiwala kay Ramon. Hindi niya gustong pagalingin ka, gustong kontrolin ka niya. At kung magtagumpay siya sa huling dosis, hindi na muling magiging ikaw si Danilo. Naputol ang aking paghinga. Huling dosis. Ano ang ibig sabihin yon? Ipinakita ko ang pahina kay Aling Elena. Nagulat siya. Hindi ko kailanman nakita ang tala na yon, sabi niya. Isinulat siguro iyan ni Diego pagkatapos. Bumangon ang aking anak. Papa, hindi lang ito manipulasyon. Maaaring nakamamatay ito. Tumingin ako sa bintana. Wala na si Ramon. Ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang dahil ngayon alam na namin. Alam ni Diego ang higit pa sa sinabi niya. Mayroong huling plano si Ramon. Hindi kailanman nag-iisa si Aling Elena, bagaman hindi rin siya ligtas. Dahan-dahan akong tumayo. Kailangan nating hanapin si Diego, sabi ko. Siya ang susi sa lahat. Tumango ang aking anak. Si Aling Elena ay nanatili nang hindi gumagalaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang gawain ng aking tasa ay nawalan ng kapangyarihan. At nabawi ko ang akin. Ilang araw na ang lumipas mula ng gabing iyon, kung saan hinarap ko si Ramon, kung saan umamin si Aling Elena sa kanyang bahagi, at kung saan ipinaalala sa akin ng aking anak kung sino talaga ako. Hindi ako magsisinungaling, masakit pa rin. Nagtataka pa rin ako kung bakit hindi ko nakita ang nangyayari sa harap ng aking mga mata. Paano ko pinahintulutan ang gawain na magkubli sa lason? Paano ko hinayaan ang takot ng iba na maging aking bilangguan? Ngunit ngayon, nakaupo dito, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Minsan, pinipilit ka ng buhay na masira upang muling makabuo ng sarili mong mga kamay nang walang sinumang nagpapasya para sa iyo kung aling bahagi ang pananatilihin. Ang tasa ay wala na. Ako mismo ang nagtapon nito. Ngunit hindi ko ito naaalala ng may galit. Naaalala ko ito bilang isang paalala, isang babala, isang simbolo na hindi ko na kailanman papayagan ang sinuman na magkaroon ng kapangyarihan sa aking kalooban. Si Aling Elena ay umalis ng ilang araw kasama ang kanyang kapatid. Kailangan niya ng tulong, ako din ngunit buhay kami, at iyan ay sapat na tagumpay. Kasama ko ang aking anak, at bawat umaga, inihahanda ko ang sarili kong almusal ng walang takot, ng walang pagdududa. Tanging sa katiyakan na narito pa rin ako, nakatayo, humihinga, gumagaling. Ako si Danilo, 68 taong gulang, at habang kinukwento ko ito sa inyo, nakaupo sa aking paboritong silya, naramdaman ko ang isang bagay na inakala kong hindi ko na muling mararamdaman. Ang kapayapaan. Nawala ako, halos mawala ng tuluyan, hindi dahil sa masamang intensyon ni Aling Elena, kundi dahil sa kanyang bulag na pagmamahal at pagkontrol. Naunawaan ko na ang pagmamahal ay hindi pagkontrol. Ito ay pagtitiwala at paggalang. Ito ay isang paalala na ang ating pinakamalalim na takot para sa ating mga anak o asawa ay hindi dapat maging dahilan upang manipulahin ang kanilang mga buhay.
Ang aking kapatid na si Ramon ay simbolo ng kawalan ng utang na loob at kasakiman. Ang kanyang pag-iinggit at paggamit sa aking kahinaan ay nagpakita kung paano masisira ng pagkamakasarili ang lahat ng maganda. Ang aking anak naman, siya ang nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal at responsibilidad. Na ang pagmamahal ng magulang ay hindi dapat ipagwalang bahala, at ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa pagpapanatili ng integridad ng pamilya. Ang aking pagkilos laban kay Ramon ay hindi paghihiganti. Ito ay paghahanap ng katarungan. Ang aking katahimikan ay naging aking sandata, at ang aking pagbabangon ay isang paggising sa moralidad. Ang kabutihan ay mahalaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar, at kung minsan, ang matalinong paghihiganti ang pinakamabisang paraan upang gisingin ang isang kaluluwa. Ang mundong ito ay puno ng mga anino, ngunit sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngayon na narinig ninyo ang aking kwento, gusto kong hilingin sa inyo ang isang bagay. Kung naantig ang kwentong ito sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at sabihin sa akin sa mga komento kung ano ang inyong naramdaman. Ano ang gagawin nyo? At mula sa anong bayan kayo nakikinig? Ako si Danilo at ito ang aking kwento. Ang kwento ni Mang Danilo ay nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Mang Danilo? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpahiwatig sa inyo ng pag-isip o damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong sa tingin nyo ay madarama din ang kwento, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod na misteryo. Hanggang sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod na pagkakataon kayo naman ang magiging tagapagkwento. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.